Sigaw ni Emma dahil biglang natumba si Sofia sa sahig. Hindi niya nakinaya ang sakit na nararamdaman. Ito pala ang dahilan sa pagiging malulungkutin niya araw-araw at minsan ay wala siyang ganang kumain. At ito na, dumating na ang kanyang kinatatakutang mangyari. Ang mawala sa kanya, ang lalaking minamahal niya. Kumusta na siya? Tanong ni Dale sa kaibigan niyang doktor na si Liam. She's okay now. Ano ba kasing ginawa mo at ngayon ka lang dumating? Nasa boss nito na tila naiinis. Gising na si Sofia sa mga oras na ito ngunit hindi niya ipinahalata na gising na siya. Inumaga na kasi dumating si Dale. Nalaman niya lang itong nangyari kay Sofia nang makatanggap ito ng tawag mula kay Emma. Napahilamos ng mukha si Dale. She's back, Liam. Hindi na muling nagtanong si Liam dahil alam na nito ang tinutukoy niya. But she doesn't remember me. Kaya pala wala na akong balita sa kanya noon because she had an accident. Hindi siya agad nakabalik sa akin dahil hindi niya ako maalala. Wala siyang maalala. Paliwanag nito. And so, what about Sofia? Biglang kinabahan si Sofia sa pagtatanong ni Liam. Let's talk about this outside the room, not here. Pag-aya ni Dale. Pumayag si Liam na sumama ito kay Dale para mapag-usapan nila ang tungkol kay Christine. Bigla na namang sumama ang pakiramdam ni Sofia nang marinig niya ito. Tama nga siya. Nagbalik si Christine sa buhay niya at magkasama sila buong magdamag. Parang nadurog ang puso nito at hindi na napigilang hindi mapahikbi. Nakabaluktot na nakaupo ito habang umiiyak itong mag-isa sa loob ng kanilang kwarto at tila nakaramdam na naman ito ng panghihina sa kanyang katawan. Nang dahil sa matinding pag-iyak nito, ay hindi nito namalaya na nakapasok na si Emma at may daladala itong tray na may lamang pagkain. Agad na pinahid niya mga luhang nagkalat sa kanyang muka. Namumugto pa rin ang mga mata niya dahil sa pag-iyak nito kagabi. Nag-alala si Emma. Ma'am, kumain na po muna kayo. Anito nang mailapag niya ang tray sa side table. Sige Emma, pwede ka nang lumabas. Utos nito. Nakaramdam ng lungkot si Emma nang makita nito kung anong pinagdadaanan ni Sofia ngayon. Sige po ma'am, tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan pa po kayo. Anito saka ito lumabas ng silid. Inayos agad ni Sofia ang kanyang sarili nang bumaba ito sa kama. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at nagulat na lamang siya nang makita niyang parang pagod ang mukha niya. Pinilit niya pa rin maging okay siya kahit ang pakiramdam niya ay nasasaktan na. Pekeng ngumiti siya sa salamin. She took a deep breath with a fake smile. Kahit pilitin niyang ngumiti kung ang puso naman niya nasasaktan na, hindi iyon nakikita ni Dale. Paano niya iyon mararamdaman kung hindi naman siya nito mahal at siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa? Sa kabilang dako, galit ang mukha ni Liam kay Dale. Muntik nang mag-away ang mga ito. I can't believe you, Dale. This is insane. Hindi mo pwedeng gawin ito sa kanya. She's your wife. That's bullshit. Asawa ko siya, but I can't love her back. Alam na ito ni Sofia at matatanggap niya rin ito. Gago ka, Dale. Hindi mo na lang sana siya ginamit. Mariing mura nito. Kung lulukuhin mo lang siya, ako na lang magbibigay ng nararapat na dapat sa kanya. Seryosong saan nito na ikinakunot ng noo ni Dale. What do you mean? Matalim na titig nito kay Liam. Ngumisi ito ng nakakaloko. You know what I mean, Dale. Hindi mo mahal si Sofia, di ba? Tanong nito, sa kanya ito tinalikuran. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Nakita niya agad si Sofia. Kausap nito si Emma. Nilapitan niya ito. Nakasunod naman sa kanya si Dale. Nagulat naman si Sofia na makita niya ang dalawa. Naglalaban sila sa titigan ng mga mata. Bahagyang nilapitan ni Sofia ang mga ito. Nag-aaway ba kayong dalawa? Nautal na tanong niya. Umuwi ka na, Liam, at huwag ka nang babalik pa dito. Tumaas ang sulok ng labi nito. Hindi naman ikaw ang pupuntahin ko dito, Dale, kundi si Sofia. Sabay tingin niya kay Sofia na tila nagulat naman sa sinabi niya. Hindi nito maunawaan kung anong dahilan ng dalawa kung bakit bigla silang nagkaganito. Umalis din agad si Liam. Bigla naman itong sinundan ni Sofia ngunit pinigilan siya agad ni Dale nang hawakan nito ang braso niya. Mula sa pagkakahawak nito sa kanyang braso ay napatingin siya doon dahil humigpit ang pagkakasakal sa kanyang braso. Dale, ang braso ko! Nasasaktan ako! Anito na magtama ang kanilang mga mata.
Tila nagulat ito sa ginawa niya kay Sophia. Binitiwan niya ito agad. Hindi akalain ni Dale na magagawa niya ito kay Sophia. Biglang dumiliw ang paningin niya kaya niya ito nagawa sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sagot nito. Tatalikuran na sana niya ito nang pigilan siya ng Sophia. May problema ba tayo, Dale? Mahinahong tanong nito. Wala tayong problema. Nahinto ito at bahagyang umiwas ito ng tingin. He successfully clenched his jaw. Ayaw niyang nakikitang nalulungkot si Sophia pero kasalanan naman niya ito kung bakit humantong sa ganito. He took a deep breath. Alam niya sa sarili niya na masasaktan si Sophia kung ililihim niya ito ng matagal sa asawa niya. Naguguluhan siya. Kailangan niyang mamili sa dalawa. Wala nga ba talaga, ha Dale? Bahagyang hinarap niya si Sophia. Matalim ang mga mata nang titigan niya si Sophia. Wala nga. Giit nito sa kanya ito tinalikuran. Kung wala, bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati ah. Anito habang nakasunod naman sa kanya si Sophia. Sinundan niya ito patungo sa kanilang silid. Sophia, pwede ba? Huwag mo kong pakikialam sa ginagawa ko. Anito, nakaramdam ito ng pagkainis. At bakit hindi kita pakikialaman? Asawa mo ako, Dale. Galit na anito. Naningkit ang mga mata nito. Please, Sophia, huwag mo kong pilitin sa ngayon. Pagod ako. Anito saka ito nahiga sa kama. Bakit bigla ka namang nagbago, Dale? Sabihin mo sa akin kung kailangan mo pa ako bilang asawa mo. Kung ayaw mo na sa akin, aalis na lang ako. Anya, at nakaramdam ng matinding pagkaba sa kanyang dibdib. Hindi ito sumagot. Tila baliwala kay Dale ang mga sinabi niya. Siya pang nasaktan dahil sa mga nasabi niya. Sinubukan niya lang naman ngunit walang epekto kay Dale ang mga sinabi niya. Tahimik na lumabas si Sophia sa kwarto. Nagtungo siya sa kabilang kwarto at dito na lamang niya ibinuhos ang masagana niyang mga luha sa kanyang mga mata. Nakatulugan na ni Sophia ang pag-iyak. Sa pagising niya, mabigat ang mga talukap ng kanyang mga mata nang buksan niya ito. Nasa punyang ulo nang maramdaman niyang kumirot. Sasakit iyon. Tinanghali siya ng gising. Bumangon siya at agad na binalikan ng asawa nitong natutulog. Pagkabukas niya ng pinto'y walang Dale na nakahiga sa kama. Malinis na ang kutsun. Umalis na naman siya nang hindi malang nagpapaalam sa akin. Bulalas niya. Agad niyang tinawagan ng asawa. Naka-off ang phone nito. Sinubukan niyang kontakin si Glenda, ang secretary ng kanyang asawa. Hinanap niya si Dale kung pumasok ba ito sa trabaho. Ngunit ang sagot nito hindi pa nagagawi ang kanyang asawa doon sa kanyang opisina. Ilang mga katok ang narinig niya mula sa pinto. Tinungo niya ang pinto habang nasa kabilang linya ang kausap nito. Bakit, Emma? Bungad na tanong niya nang buksan niya ang pinto. May bisita po kayo sa ibaba, ma'am. Anito, nangunot ang noo niya dahil wala naman siyang inaasahang bisita ngayon. Sino daw? Si Doc Liam po. May ibibigay daw po siya mga gamot na hindi niya daw naibigay kaninang umaga. Sagot naman nito. Sige, susunod na ako, Emma. Sagot naman niya. Sumunod naman si Sophia nang matapos niyang magpaalam sa kausap niya. Nakangiti si Liam nang makita niya si Sophia na papalapit sa kanya. Ngunit nakitaan naman nito na tila malungkot ang mukha nito. Si Dale, bigla niyang tanong. Umalis siya, Doc. Agad na sagot naman nito. Umalis? Tila hindi pa ito makapaniwala sa isinagot ni Sophia. Pekan ngumiti ito. Oo. Tipid na sagot ni Sophia. Parang wala kasi siyang ganang makipag-usap ngayon. Wala ka bang gagawin today? Baka gusto mong lumabas muna tayo. Anito. Bagyang napatingin si Sophia sa kanya at tila nagtataka sa ikinikilos ng doktor sa kanya. Kung gusto mo lang naman, Sophia. Dugtong nito. Pasensya ka na, Doc. Parang wala ako sa mood mamasyal ngayon eh. Matamlay na sagot niya. Oh, I see. Ito lang may papayo ko sa'yo, Sophia. Huwag mong pagurin ng sobra ang sarili mo sa walang kwentang bagay. Don't think too much, okay? Napasinghap siya. Bakit mo nasabi yan, Doc? May alam ka na ba sa nangyayari sa amin ni Dale? Bigla na tong tanong. Hindi nakasagot agad si Liam. Umiiwas ito. Pero here's your medicine. Nakalimutan kong ibigay ito sa'yo kaninang umaga. I came here para ibigay ang mga ito sa'yo. Sabay abot nito kay Sophia. Inumin mo sa tamang oras ang mga iyan.
Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahihiyang tawagan ako. Pupuntahan kita agad. Saad nito. Tipid itong ngumiti. Mabuti pa mga kaibigan ni Dale ay may malasakit sa kanya pero ang kanyang asawa ay wala na itong pakialam sa kanya ngayon. Kinagabihan, katatapos lang kumain ni Sofia at katatapos lang din itong uminom ng gamot. Nandito na siya sa pinto, nakaabang sa pagdating ng kanyang asawa. Pero sa tagal niya nag-aantay ay walang Dale na dumating. Nakatulugan niya na din ang pag-aantay niya sa kanyang asawa. Umangon ito sa sofa at muling sumilip sa labas mula sa siwang ng pinto. Walang nakaparadang sasakyan sa labas. Hindi pa ito dumarating. Bumalik ulit ito sa sofa at baluktot na naupo ito. Ilang beses na din niya itong kinontak ngunit naka-off palagi ang phone nito. Dale, umuwi ka na please. Yun palagi lumalabas sa kanyang bibig sa tuwing inaantay niya ito. Kinabukasan. Ma'am, gising na po. Panggigising ni Emma kay Sofia. Nakatulog na naman siya sa sofa dahil magdamag niyang hinihintay si Dale. Bumangon siya at tila nakaramdam na naman na lalagnatin na naman siya. Nakauwi na ba ang sir mo? Malungkot ang mukha ni Sofia habang kausap nito sa Emma. Umiling lang ito at tila nalulungkot habang nakikita niya si Sofia na tila nahihirapan na. 2 araw na kasing hindi umuwi si Dale. Hindi na rin ito nakakatabi sa pagtulog. Ni makausap nga sa telepono hindi man lang nito makausap dahil laging naka-off ang cellphone nito. Ma'am, kumain na po kayo para makainom na po kayo ng gamot nyo. Ibinilin po kayo sa akin ni Doc Liam. Di po siya makakapunta dito dahil busy na daw po siya. Anito. Ngumiti siya ng tipid. Kung hindi lang sa mga taong nandyan sa kanyang tabi, hindi siya magiging malakas sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina dahil sa kalungkutang nadarama niya. Kumilos pa rin na parang normal si Sofia. Hihintayin pa rin niya ang pagdating ng kanyang asawa. Mas pinili pa din niya na maging masaya kahit nababalutan na siya ng kalungkutan ang buong pagkatao niya. Sa ika-4 na araw, natuwa si Sofia nang makita niyang dumating na ang asawa niya. Ngunit ibang Dale na ang kanyang nakikita ngayon dahil hindi na siya nito pinapansin. Lagi siya nitong nilalagpasan at parang hindi na siya nito nakikita kahit magpapansin pa siya. Dale, gusto mo bang hilutin kita? Tanong niya dahil hilot-hilot nito ang noo nito. Walang nakuhang sagot si Sofia kaya't naisipan na lang niyang lapitan na lang ito. Hinilot ni Sofia ang noo nito, ngunit agad niyang tinabig ang kamay ni Sofia. Nagulat ito sa ginawa niya. Masama siya nitong tiningnan. Did I tell you to touch me? Hindi agad nakasagot si Sofia, dala ng pagkagulat. Kinabahan siya sa pagbabago ni Dale. Kahit anong gawin ni Sofia para lang mapansin siya, ay hindi na iyon ang nais ni Dale sa kanya. Strange. Pero sinubukan pa din ni Sofia ang lahat ng makakaya niya noon pero hindi pa rin pala iyon sasapat para kalimutan ni Dale ang nakaraan nila ni Christine. I'm sorry. Tanging nasambit na lang ni Sofia. Next time naman, Sofia. Huwag mo naman sanang pilitin yung mga gusto mo na ayaw ko naman. Umalis ka na dito. Kailangan ko na din magpahinga. Pambubugaw nito sa kanya na parang hindi na asawa ang turing nito. Magang nagising si Sofia para ipagluto niya ng agahan si Dale. Subalit mas maaga pa itong nagising at tila paalis na naman ito. Dito sa mansyon natulog ang asawa niya ngunit hindi na sila nagtatabi ng higaan. Laging kumikirot ang puso niya sa tuwing binabaliwala siya ni Dale. Hinabol niya ito. Dale, kumain ka na muna. Pag-aya niya subalit hindi siya nito pinansin at nagmamadali na naman itong umalis ng mansyon. Dale! Tawag pa nito. Huminto ito sa pagsakay ng kanyang sasakyan. Salubong ang mga kilay nito nang mapatingin siya kay Sofia. Nagmamadali ako, Sofia. May sasabihin ka ba? Walang ekspresyon ang mukha nito. Kumain ka na muna sa loob. Pinagluto kita ng almusal mo. May nahon niyang saad. Bagyang nilapitan niya ito. How many times do I have to tell you this? Huwag mo akong pakikialaman. You're wasting my time, Sofia. Madiing saad nito. Sasakay na sana ito dahil nagmamadala ito ngunit pinigilan siya ni Sofia. Pwede ba tayo mag-usap, Dale? Kahit ngayon lang? Kasabay ng pagsinghap nito. Okay, I'll give you 5 minutes. You can start now, Sofia. Sabihin mo naman sa akin yung totoo, Dale. Huwag mo na akong gawin tanga.
Huwag mo naman akong paglihiman sa mga ginagawa mo kahit masaktan na ako. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo na sa akin ngayon para alam ko kung anong gagawin ko. Siya ba ang dahilan ng pagbabago mo? Sagutin mo ang mga tanong ko. Anya. I'm sorry, Sofia. Anito. Sinubukan naman kitang mahalin pero nahihirapan din akong gawin yun. Akala ko makakaya ko nakalimutan siya pero hindi pala madaling gawin yun. Nasasaktan din ako ngayong nagbalik na siya. She needs me. She's homeless, Sofia. Wala na siyang pamilya na mag-aaruga sa kanya. Hindi ko siya kayang iwan, Sofia, kung ganoon ang kalagayan niya. Paliwanag nito. Parang sinampal siya ng ilang beses sa muka. Parang siya pa ang nahiya sa sarili niya. Yung may mas mahirap pa pala kesa sa kanya sa kalagayan ng kanyang pamilya at sa Dale na lang ang inaasahan nito. Pero kung asawa mo, Dale, kailangan din kita. Giit nito. Asawa? Umisi ito. Tila nasaktan pa si Sofia sa pagsabi nitong asawa. Asawa lang kita sa papel, Sofia. At bago kita inayong magpakasal sa akin, we have a condition, right? Pero nangako kang hindi mo ko sasaktan. Maluha-luha na nitong sambit ngunit walang pakaalam sa Dale sa kanya kahit umiyak pa ito. Dale, please. Mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pagmamakaawa nito. I'm sorry. Hindi ko kayang tumbasan ng pagmamahal na ipinapakita mo sa akin. Hindi ko rin gustong saktan ka. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Sofia. You deserve to love someone that makes you happy na kayang tumbasan ng pagmamahal mo. But I am not that man. Bigla na lang lumuhod si Sofia sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo, Sofia? Pinapatayo niya ito subalit nagmatigas ito. Nanatili itong nakaluhod sa paanan ni Dale. Umiiyak ito dahil hindi niya kayang tanggapin itong mga nangyayari sa kanila. Ikaw lang mahal ko, Dale. Huwag mo naman ako ipagtulakan sa iba. Hindi ko kayang gawin na magmahal ng iba. Kasal tayo, Dale, at asawa kita. Giit nito. Hindi na ito umimik. Wala nang makuhang tugon mula kay Dale. Nakaramdam tuloy ng pagkaawa si Sofia sa kanyang sarili. Unti-unti ding bumitaw si Sofia sa kanya at naisipan niyang kahit pilitin man niya si Dale na siya na lang ang mahalin nito. Ngunit kahit anong gawin niya, kung si Christy naman ang mahal nito ay wala siyang magagawa. Alam niya ito sa una pa lang. Tinanggap na lang niya sa kanyang sarili na hindi talaga siya nito kayang mahalin. Sorry sa ginawa ko, Dale. Sige, maaari mo na siyang puntahan. Utos niya kahit nasasaktan siya. Pinili na lang niya na palayain na lang si Dale. Oo, kasal nga sila at hanggang sa papel lang iyon. Alam naman niya sa sarili niya na isa lamang kasunduan ng pagpapakasal nilang dalawa. Kasalanan din naman niya ito dahil kusa niya itong tinanggap. Ano pa nga ba magagawa niya kundi tanggapin na lang kung anong kanyang naumpisahan? Naramdaman iyon ni Dale na tila nagbago ang ihip ng hangin. Kanina lang ay nagmamakaawa ito pero ngayon ay parang pinapalaya na siya. Walang ibig sabihin nang sumakay siya ng sakyan na hindi na nililingon pa si Sofia. Ganun din si Sofia at tila nakatingin lang ito sa kawalan habang nilalakad papasok ang loob ng mansyon. Hindi na talaga niya mapigilan kung anong gustong gawin ni Dale. Mahal niya iyon eh. Ma'am, si Doc Liam po nasa kabilang linya. Ani Emma nang makasalubong niya ito papasok ng mansyon. Nilagpasan niya sa Emma at tila wala itong narinig. Ma'am! Pangalawang beses na tawag niya rito ngunit wala talagang naririnig si Sofia dahil patuloy lang siya sa pag-akyat ng kanilang kwarto. Ang kwarto na dati sila ang magkatabing natutulog ngunit ngayon ay sa ibang silid na natutulog si Dale. Nagkulong si Sofia sa loob ng kwarto. Ang mga niluto niyang mga pagkain ay hindi na rin niya kinain. Tanging pag-iyak na lang niya ang karamay niya sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot. 3:00 na naman nang muli siyang magising. Nalipasan na naman siya ng gutom ngunit hindi niya iyon maramdaman dahil mas nararamdaman pa rin niya ang sakit ng kanyang puso. Nang matapos niyang asikasuhin ang sarili ay medyo okay na din ang kanyang pakaramdam. Balak niyang puntahan si Dale sa kanyang opisina. Paalis na sana siya ngayon subalit biglang dumating si Liam. Nagkasalubong ang mga ito sa daan nang papasok sana ito ng gate. Saan ka pupunta, Sofia? Hapon na. Takang tanong nito. Ikaw, ano ginagawa mo dito?
Balik niyang tanong. Ngumiti ito. Nandito ako para kamustahin ka. Sabi ni Emma, you're not doing good. Hindi ka na naman daw nakakain ng breakfast at lunch. Why? Nag-aalalang tanong nito. Mabuti pa itong kaibigan ni Dale ay nag-aalala sa kanya. Kahit pala anong gawin ni Sofia ay malalaman nila dahil nandyan si na Emma at Inay Gloria niya para bantayan siya. Napangiwi siya. Aalis sana ako, Dok. May hahandingin lang akong tao. Biglang napangiti si Doc Liam. Sinong hahandingin mo? Pwede ba ako sumama? Hindi pa nito alam na si Dale ang hahandingin niya. Hindi pwede, Doc. Pabigat ka lang sa gagawin ko. Sagot naman niya. Sige na, maiwan na muna kita. Paalam nito. Sofia! Tawag nito. Napahinto siya sa paghakbang. If you don't mind, samahan na lang kita sa pupuntahan mo. And I promise to you, hindi ako magiging pabigat sa'yo. And by the way, just call me Liam na lang, okay? Tipid itong umiti. Salamat, Liam, pero kaya ko na mag-isa. Giit naman ito. Mahirapan ka na sumakay ngayon lalo na't uwian na ng mga empleyado. Hindi ka na makakasakay sa ganitong oras at walang taxi na dadaan pa dito. Pamimilit pa nito. Napaisip siya. Tama nga siya't mahirapan siyang makasakay at baka gabihin siyang makauwi. Sige na nga, sumama ka na sa akin. Pagtatry pa nito na ikinangisi naman ni Liam. Hindi niya alam kung tama bang isama niya si Liam dahil kaibigan siya ni Dale. Nauna na siyang tinungo ang sakyan ni Liam habang nakasunod ito sa kanyang likuran. Saan tayo? Sa building ng asawa ko. Napatingin lang si Liam sa kanya na tila nagtataka. Hindi na ito nagtanong pa. Paalis na ang mga ito. Tinungo ang kumpanya ni Dale. Sana'y maabutan pa natin siya. Anito. What if wala na siya doon? Ano balak mo? Hahanapin ko kung saan nakatira si Christine. Nabigla ikinalingon sa kanya ni Liam na ikinahinto pa ng sakyan. Alam mo na? Paano? Hindi ko na dapat ipaliwanag sa iyo ito, Liam. Pati rin ako'y gulong-gulo na rin. Please, gusto ko nang matapos ito. Gusto ko lang makausap si Christine. Ano balak mo sa kanya? Tanong ni Liam, saka nito binuhay muli ang makina ng sakyan. Hindi ko pa alam, Liam. Sagot naman niya. Ngayon pa lang kasi nasasaktan na siya. Pilit lang niyang pinapakalma ang sarili niya para hindi lumabas ang tunay na emosyon na kanyang nararamdaman. Kalaunan, narating din nila ang building ng kanyang asawa. Palabas na din ang mga empleyado ni Dale. At iyon, nakita niya si Glenda na palabas na din ito. Pababa na sana ito nang pigilan siya ni Liam. Nandiyan na si Dale. Anito dahil palabas na ang kanyang sasakyan. Sundan natin siya, Liam. Utos naman ito. What? Baka mahuli niya tayo. Tanga ka ba para magpahuli? Natampal niya agad ang bibig niya dahil namura niya si Liam. Bigla na lang kasi siyang nakaramdam ng galit. Hindi niya alam sa sarili niya kung bakit pa iba-iba ang emosyon niya. I'm sorry, Liam. Hindi ko sinasadyang murahin ka. Hingin pa umanhin niya. Tipid itong umiti. Nakita naman ni Liam iyong pagbabago ng mood ni Sofia. Masungit ito at minsan ay tahimik. Sige lang, Sofia. Ilabas mo ang galit mo. Mahirap din naman kasi minsan kung kinikimkim mo lang ang galit dyan sa puso mo. Anito at tila nauunawaan naman niya si Sofia. Salamat, Liam. Nahihiyang sagot niya. I think puwi siya sa mansyon. Anito na nakasunod sila sa sinasakyan ni Dale. Oo nga. Akala ko yung uwian niya si Christine. At least, inuuwian ka pa rin ni Dale, di ba? Pero hindi naman ako ang mahal niya. Agad na sagot niya rito na tila nagsusumbong. Umiling lang si Liam. Naawa talaga ito kay Sofia dahil biktima lang siya ni Dale sa maling pag-ibig. Mahirap talaga sa kanyang sitwasyon dahil kinasal siya kay Dale ngunit hindi naman siya nito mahal. Mahal mo na ba talaga si Dale, ha, Sofia? At bakit mo inayaang mahulog ang loob mo sa kanya? Hindi mo siya deserve na mahalin. He's stupid. Muro nito sa kanyang kaibigan. Hindi nakaimik si Sofia hanggang sa narating nila ang mansyon. Nakapasok na ang sakyan ni Dale sa garahehan. Dali-daling bumaba naman si Sofia ng sakyan ni Liam. Hindi na nga niya nagawa magpaalam kay Liam dahil sa paghahabol niya sa kanyang asawa.
Umakyat ito sa ikalawang palapag at tinungo ang kanilang kwarto. Nagbabakasakaling sa kwarto nila ito nagtungo. Binuksan niya agad ang pinto at nakita niya dito sa loob ng kwarto ang kanyang asawa. Nagbibihis ito ng damit. Saan ka galing? Bigla nitong tanong na makita niyang nakapasok dito sa loob ng kwarto si Sofia. Sa labas. Nautal nitong sagot. Nagtataka si Sofia kung bakit ito nagtanong. Really? Huh? Lumapit ito kay Sofia at bahagyang napaurong ito ng konti. Maraming pinisil nito ang baba ni Sofia. Try to go with Liam. You can't get out of here anymore. Anito, nang may panlilisik na mga mata. Galit siya dito dahil nakita niya sa CCTV na magkasama ang dalawa na umalis. Naramdaman ni Sofia ang mainit na hininga nito nang dumampi ito sa balat niya. Pati ang palad nito ay mainit din. Sinapo ng Sofia ang noo ni Dale. Mainit ito. Hindi naman iyon tinabig ni Dale. Nilalagnat ka, Dale. Sambit nito. Yup, I have a strong fever. Malutong nitong mura. Napasimangot ito. Galit ba siya dahil hindi siya nakapunta kay Christine? Sa loob-loob niya. Galit ka ba, Dale? Hindi ito sumagot. Basta lang humiga ito sa kama. Sunundan niya ito at kinumutan niya sa Dale. Marahang hinawakan ni Dale ang kamay niya. Sobrang init ng singaw ng kanyang katawan nang maramdaman ito ni Sofia. Stay here, please. Anito, hindi makapaniwala si Sofia sa nakikita niya sa asawa niya. Okay, pero need mo munang kumain saka uminom ka na rin ng gamot mo. Tipid na ngumiti ito. Salamat, Sofia. Ginantihan naman niya ito ng ngiti bilang pagtugon dito. Agad namang inasikaso ni Sofia ang kanyang asawa. Pagkatapos niya itong pakainin ay pinainom niya na rin ito ng gamot. Panay sulyap ni Dale sa kanya na agad namang nahuhuli iyon ni Sofia. Napapangiti na lang siya. Nang matapos niyang asikasuhin ito ay lalabas na sana siya nang bigla siyang tinawag ni Dale. Babalik ka pa dito? Mahinang sambit nito. Nakatingin ito kay Sofia nang palabas na ito ng pinto. Oo, Dale. Babalik ako. Sagot naman ito. Nakaramdam ito ng tuwa sa kaibuturan ng kanyang puso dahil pinapansin na din siya ni Dale. Masaya ako na nakayakap sa kanyang mga bisig. Magkasama kaming dalawa dito sa loob ng kwarto at magkatabing natutulog sa iisang kama. Nang bigla akong manginig ng hindi ko alam. Bigla siyang nawala pagkamulat ko ng mga mata ko. Puno ng pawis ang aking noo habang binibigkas ang pangalan niya. Bumalikwas ako ng bangon dito sa kama. Madilim na ang paligid. Nang bigla itong lumiwanag nang may sumindi ng ilaw dito sa loob ng kwarto. Sofia! Tawag nito. Yukong-yuko ang ulo ko na nakabaluktot ang likod habang nakaupo dito sa kama. Umiiyak ako. Nadala ako sa panaginip ko dahil siya palagi ang laman ng isip ko mula pa kanina bago ako nakatulog. Ang akala ko'y nandito siya. Isa lang pala iyong panaginip. Naalala ko iyong nagtalo pa kami kaninang umaga bago siya umalis. Maaga niyang pinuntahan si Christine. Hindi ko na talaga aasahan na darating siya ngayon. Sino ba naman ako? Isang taong nagmamahal sa kanya at walang karapatan para pigilan siya sa ginagawa niya. Kasal nga kaming dalawa pero si Christine ang mahal niya. Naramdaman kong tinabihan ako ni Emma. Hinawakan nito ang aking braso. Ma'am, may init po kayo. Nilalagnat po kayo. Anito, kumain na po kayo, ma'am. Kung gusto niyo po, dadalhan ko na lang po kayo na makakain niyo dito. Kaninang umaga po kayo hindi kumakain. Saan nito? Unti-unti kong iniangat ang ulo ko. Peka akong ngumiti sa kanya. Ang hirap ipakita na maging okay sa harapan ng ibang tao. Mahirap sa pakiramdam na maging masaya. Mahirap magkunwari lalo na kung pinipilit kong kaya ko kahit hindi. Ngunit ang sakit. Kusang napahagulhol ako sa harapan ni Emma. Emma, pasensya na kayo sa akin. Hindi ko na talaga kaya itong sakit na nararamdaman ko. Akala ko dumating siya ngayon. Akala ko nasa tabi ko siya. Pero panaginip lang pala yun, Emma. Sumbong ko. Bigla niya akong niyakap. Ma'am, magiging maayos din po kayo ni Sir Dale. Nakikita kong mahal ka din niya. Nalilito lang siya sa ngayon dahil lamang sa nakaraan niya. Saan nito? Naikwento ko na din kasi sa kanya ang tungkol kay Christine kaya alam niya kung anong pinagdadaanan ko.
Kumain na po muna kayo para makainom ka ng gamot niyo, ma'am. Inaapoy na po kayo ng lagnat. Gusto niyo po bang tawagan ko po si Sir Dale? Hindi. Mabilis kong sagot. Huwag mo siyang tatawagan. Hindi na mahalaga na malaman pa niya ito. Sagot ko. Sige po, ma'am. Makakaasa ka. Si Doc Liam na lang po tatawagan ko. Anito, tumango ako. Hintayin niyo po ako rito at kukuha lang po ako na makakain niyo, ma'am. Tipid akong ngumiti dito. Naiwan ako mag-isa dito sa loob ng kwarto. Pagkalabas ni Emma, nahiga akong muli sa kama. Sobra ko nanghina dahil lamang sa nararamdaman ko. Bahala ko na ding umuwi ng probinsya kapag okay ng pakaramdam ko. Salamat talaga sa mga taong nandyan para sa akin. Hindi nila ako pinapabayaan. Pumasok si Emma. May dala-dala itong pagkain. Ma'am, kumain na po kayo. Maya-maya po'y darating na din si Doc. Salamat, Emma, ha? Tipid siyang umiti. Naupo ako sa gilid ng kama. Inumpisahan ko na rin na kumain. Kahit hindi okay ang pakiramdam ko, ipinilit ko pa rin kumain. Ginagawa ko ito dahil ayokong bigyan ng problema si inay at baka manghina din ito ng dahil lamang sa akin. Mahal na mahal kong pamilya ko. Kaya ko lang naman nagawa ito dahil lamang sa problemang kinakarap ko noon. No choice kundi ang sumang-ayon sa kagustuhan ni Dale. Pero isang pagkakamali ang nagawa ko dahil nahulog ang loob ko kay Dale na alam kong ako din ang masasaktan. Matapos kong kumain ay uminom na din ako ng gamot. Sakto din ang pagdating ni Doc Liam. Parang Superman na kay bilis dumating. Parang hindi ito busy palagi eh. Ang bilis niya kasing makarating dito. Magandang gabi po, Doc Liam. Bati ni Emma nang papalabas na ito ng pinto. Umiti lang ito sa kanya bilang pagtugon. Kumusta ng pakaramdam mo? Tanong nito sa akin. Naupo ito sa Celia. Hindi ko yata magagamot yung sakit mo, Sofia. Pagbibiro nito. Nagats ko naman kung ano ibig sabihin nito. Lovesick. Sabay ngisi nito ng nakakaloko. Tama ka nga. Hindi mo nga magagamot itong nararamdaman ko. Sagot ko naman. Talagang walang kwenta yung asawa mo. Kung ako sa'yo, iwan mo na siya. Mariin ako napatingin sa kanya. Alam mo ba kung saan ko sila makikita? Gusto ko makausap si Christine. Sumeryoso ang mukha nito na may kasamang pagkunot ng noo. For what? Baka masaktan ka lang. Hindi siya yung tipong dapat mong iniiyakan. Stupid. Malutong na mura nito. Mukhang nagalit sa Doc Liam. Galit siya kay Dale. Gusto ko lang talaga siyang kausapin. Giit ko pa. Napailing ito. Okay, pero kailangan mo muna magpalakas. Hindi ako papayag na humarap ka ng mahina. Unahin mo muna sarili mo, Sofia, okay? Tipid ako ngumiti sa katumango. Matapos namin mag-usap ni Doc Liam ay agad na sinuri niya ako. Okay naman ako at wala naman akong ibang karamdaman. Maliban na lang talaga itong nararamdaman ko dito sa puso ko. Hindi ka naman kaya buntis? Bigla nitong tanong. Umiling ako at sabay na nalungkot dahil katatapos ko lang datnan ng regla. Ang akala ko may buntis ako pero hindi pala. Okay, magpahinga ka na, Sofia. Magpalakas ka, okay? Ako bahala sa'yo. Don't worry, hindi kita pababayaan. Anito. Salamat, Doc. Ani ko't pilit nang umiti.